Praise God. Total po tayo ay nagsa-celebrate ng Christmas. Basahin po muna natin itong verse ng Matthew chapter 1 verse 18 hanggang 24. Ang pagkapanganak kay Hesukristo ay ganito: nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yan. Sa 19, at si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid, ay ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan at hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat iniligtas niya kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sa 22, ang sabi po dito, at nangyari nga na ang lahat ng ito upang maganap ang sinilita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay, magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Yun po. Then sa 24, sabi po dito, at nagbangon si Jose at sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa pinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon, tinanggap ang kanyang asawa. Amen. Praise God. Salamat po sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Alam niyo po, yung pagkasilang ng ating Panginoon, hindi talagang kwento lang, kundi talagang nababasa po natin. Alam niyo po, noong nagsimula tayong mag-aral ng biyaya ng Diyos, ako'y naging mausisa na rin nga na yung pagsinabi nung tagapagturo, sabi nga, alisin na natin sa ating kaisipan yung mga kwentong napa-install o napatanim sa ating isip. Kailangan yung ating napapakinggan at ating paniniwalaan, siguraduhin na natin na nasa Bible. Kasi marami tayong natutunan na sa wisdom of man, sa philosophy lang nanggaling. Wala talaga sa Bible. Pero itong pagkapanganak sa ating Panginoong Jesus, nasa Biblia po talaga. Amen po? Ayan. Ngayon po, ano po yung layunin? Bakit siya isinilang? Ang sabi po sa Galatia 4:4 hanggang 5, yun po yung layunin kung bakit siya isinilang, di ba? Datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipanganganak ng isang babae na sa ilalim ng kautusan. Yan. Nung ipanganak po ang ating Panginoong Jesus, sa ilalim pa po ng kautusan yon. Wala pa po yun sa New Testament. Yun po. Verse 5, upang matubos niya ang nangana sa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkop sa mga anak. Ayan, napakalinaw po yung sinasabi sa Bible. Ano yung layunin? Bakit siya nasilang? Upang tubusin tayo sa kasalanan. Ayun. Sisilang siya ng isang babae, tapos ang layunin kung bakit siya isisilang upang tubusin tayo sa kasalanan. At upang maranasan natin, upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. So pag tayo ay nananampalataya doon sa kanyang gospel, sa kanyang katubusan na ginawa, doon pa lang pala ikaw magiging anak. Pag pinampalatayanan mo yung kanyang gospel of Christ, yung ating pinag-aaralan na siya'y napako sa krus,
Diba sabi doon ay napako, namatay, inilibing. Yun lang, doon lang po umiikot talaga yung, yung gospel of Christ. Kung paniniwalaan po natin yung, sabi nga po kahit siya, di ba wala siyang kasalanan at siya ay pinanganak ng berhen sa gawa ng Espiritu Santo, wala siyang bahid na kasalanan, pero siya inaring kasalanan para sa atin. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, yung hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran. Yun po. At siya po na walang kasalanan ay inaring may sala upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Alin po bang kasalanan yon? Di po ba merong pagkasilang pa lang ng tao, meron na siyang kasalanan, meron na siyang noun. Kasama ng flesh, nasa flesh yung kasalanan. Doon tayo tutubusin ng Panginoon. Yun yung yung namatay noong kinain ni Eva at ni Adan yung prutas. Sabing ganon, pero hindi naman talaga yun pagkain, hindi naman talaga yun prutas. Yun ay ang kautusan. Mula noon tanggapin nila yung kautusan, yun yung namatay, yung espiritu. Kaya yun yung kinakailangang mabuhay. At pag ang isang tao ay tumanggap na sa Panginoon, yun yung muling nabubuhay. Kaya buhay yung espiritu. Kaya magtataka kayo, merong mga taong parang laging uhaw sa pakikinig ng salita. Laging maligaya sa pag-awit sa Panginoon. Dahil yung kanyang espiritong nabuhay, yun yung nagbibigay ng kagalakan sa katawan. Yun po. Sabi po sa 2 Corinthians 5:21, siya na walang sala ay inaring may sala upang tayo'y matubos sa kasalanan. Ayun po. At dito nga sa krus, doon hinatulan yung flesh. Sa pagkapako niya sa krus, yung kanyang laman na nagkaluray-luray ay nag-represent po yun doon sa laman ng tao na makasalanan, yung ating pagnanasa ng ating laman sa kasalanan, yun po yung ine-represent niya sa krus ng Kalbaryo na nagkaluray-luray yung kanyang laman upang mapagtagumpayan, upang mahatulan yung kasalanan. Kaya yung kasalanan na nagagawa natin, hinatulan na niya yun, tapos na yung usapin tungkol sa kasalanan nung siya'y namatay sa krus. At yun ay mapapakinabangan natin kung tayo ay nananampalataya doon sa kanyang ginawa sa krus. Kasi merong iniisip ko lang kasi, di ba, sabi nga siya'y nasilang. Ngayon, sa ating sarili, di ba may layunin kung bakit siya nasilang upang tubusin tayo sa kasalanan? Naisip ko lang, sabi ko, ikaw, bakit ka nasilang sa mundo? Itanong nga po natin sa ating sarili, bakit ka nasilang sa mundo? Ano yung layunin ng lumikha sa'yo? O di ba? Lahat ng bagay na nilikha, may layunin yan. At ngayon, tayo ay nilikha, may layunin ang Diyos sa buhay natin. At ito ngayon, yung makakilala, yung tumanggap sa Kanya, at tayo ay maging anak niya. At pag ikaw anak ng Diyos, ikaw andun lagi yung pagpapasalamat mo sa iyong puso. At andun lagi yung hangad na paglilingkod sa Panginoon. Yun yung pinaka-peak ng ating pananampalataya. Di ba? Siya'y nasilang. Yun nga, yung sabi ko nga, yung layunin upang tayo tubusin sa kasalanan. At mahabang proseso yon, yung pananampalataya natin tun sa krus. Mahabang paliliwanag ni Pastor yon, paulit-ulit. Talagang kailangan nating makabisa yon kung paano niya tinubos yung kasalanan ng tao doon sa krus, paano siya nalibing, yung ating inward man ay kasamang inilibing, at nung siya'y ma-resurrect, tayo ngayon ay ligtas na sa kasalanan. Kailangan nating panampalatayanan yung bahagi na yon, mahabang proseso yon, kailangan pagbulay-bulayan, pag-aralan, basahin, hindi makukuha ng overnight. Maniwala kayo mga kapatid, hindi makukuha ng overnight na pag-aaral yon. At pag yun ang nakuha natin, tandaan natin, kahit saan tayo magdating, kaya nating ikwento si Kristo na namatay sa krus. Yun yung sinasabi ng ating mentor, kahit saan ka magdating, kung matanong ka,
Pag may alam ka, lalabas at lalabas yan sa bibig mo eh. Kaya napakahalaga po na tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi doon lang naman umiikot talaga yung Biblia, yung mensahe ng Panginoon, na siya'y napako sa krus, kailangan natin paniwalaan, dahil lahat namang nababasa natin talaga nandoon sa banal na kasulatan. Ang sabi nga dito sa Roma 8:3, sapagkat ang hindi nagawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos ng kanyang sariling anak na ngayon na ganyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos ang laman. Hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Yun nga yung ginawa niya sa krus. Hinatulan niya sa laman yung kasalanan. Kaya yung kasalanan, tapos nang usapin yun kung pag-aaralan natin, hinatulan na ng Panginoon. Siya na yung gumawa para sa atin. Kumbaga, hindi natin kaya dahil ang standard ng kautusan sa James 2:10 ay, ang standard doon, kailangan tuparin mo lahat. Ano pa lang yun? 10 commandments pa lang yun. Hindi nga matupad. Dinagdagan pa yon sa aklat ng Deuteronomy, naging 613. O paano pa matutupad ng tao? Kaya, yung kanyang anak, yung ibinigay, siya yung tumupad sa kasalanan. Siya sa kasalanan ng laman. Hinatulan niya sa cross ng Kalbaryo. At yun nga, tayo ipinanganak doon sa ating pananampalataya, doon tayo isinilang, doon tayo pinanganak. Sabi sa 1 Corinthians 4:15, ayun po, ang sabi po doon, sapagkat bagaman nagkakaroon kayo ng 10,000 guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus ay ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yun po, talagang pag pinaniwalaan natin, natutunan natin at inaral natin ang Ebanghelyong ito na itinuturo sa atin ang Ebanghelyo ni Kristo, ang Gospel of Christ, ito talaga, dito pa lang magsisimulang ang iyong espiritu ay muling ipanganak, muling mabuhay. Dito ka talaga maghahanap sa Panginoon. Dito ka mag-uusisa. Ano ba talaga yung sinasabi? Umalis na tayo doon sa tradisyon na pag narinig, okay na, lampas, simba, uwi. Kailangan bawat pag-attend natin, meron tayong natutunan, meron tayong nabasa. Huwag tayong pumayag na ikinuwento lang. Kasi maraming nanggaling lamang sa wisdom of man. Kaya napakahalaga po na talagang aralin natin, pagtiyagaan natin ito, maging sa ating mga anak. Pagtiyagaan po natin kahit siya'y makukulit dahil napakahirap po sa panahon natin ngayon pag teenager na hindi mo na maisama, may kanyang lakad. Kaya po nakakatuwa sa ating pag-aaral, talagang pamilya tayo dito na natututo, nag-aaral ng salita ng Panginoon. Yun po, sa aking buhay, nagpapatotoo lang po ako. Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil nga, natutuhan natin itong aralin na ito. Na ito talaga yung ang gusto lang naman ng Panginoon sa layunin niya dito ay upang tayo'y lumago at upang tayo maihanda sa paglilingkod. Yun po. Doon sa bandang huli, ang pinaka-peak ng ating pananampalataya, ito lang po. Mamaster natin itong Gospel of Christ at ito ay maibahagi natin dahil ito yung nais ng Diyos sa buhay natin. Kung bakit tayo iniligtas, bakit ba tayo iniligtas? Kung tutuusin, sino ba ako para iligtas? Sino ba tayo? Pero may layunin siya, tandaan natin. Ang buhay natin ito, hindi lang basta ating buhay. Kundi ito ibinigay sa atin, may layunin ng Diyos. Yun po, tandaan po natin yon at doon lang po yung aking short exhortation. At sa akin naman pong patotoo, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Sa edad na ere, talaga namang nakakatuwa na ako'y nakakatayo pa dito sa inyong harapan. Kung minsan nasakit na yung paa. Pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Isipin ninyo, tayo talaga yung pamilya ng Panginoon dito sa lugar na ito. Tayo lagi yung sama-sama para na tayo magkakapatid sa Panginoon. Kaya nakakatuwa po. At sa aking buhay, natutuwa ako dahil meron akong 2 anak at alam ko naman na sila'y naituturo ko sa tamang pagkakilala sa Panginoon
At siguro kung mawala man ako, magpatuloy lang sila sa pananampalatayang aking naiguide sa kanila. Talagang, alam niyo po, hindi ako napayag kahit nung maliliit sila. Hindi ako napayag na hindi sila kasama kahit malit ako, sasama ka. Hindi ako papayag na hindi ka sasama kahit, hindi ko alam kung ang mga tinuturo sa Bible School, pero mahalaga, kasama ko sa simbahan. Kaya ngayon naman po, ako'y natutuwa dahil yung pamilya nila ay talagang kasama nila. At nagpapasalamat na nga ako sa Panginoon dahil alam ko, ako man ay kuhanin ng Panginoon at magpunta man ako sa sinasabing far better ng Panginoon, ay ako'y natutuwa dahil alam kong sila ay nasa tamang landasin ng pamumuhay na ito. At sana mahaba pa yung buhay natin para naman maibahagi natin yung ating natutunan dahil ito talaga yung pinakamaganda. Itong Gospel of Christ talaga. Pag ito natutunan mo, kahit wala kang dalang Bible, sa bagay, ang cellphone natin, may Bible naman yan. Kaya mong ikwento eh. Anong sasabihin mo kung wala kang alam? Sa ating pag-aaral na ito, napakalaki ng kayamanan na ating natututunan. At napakadali lang ikwento kung alam mo yung kwento ni Kristo. Amen po ba? Ayan, salamat po sa Panginoon sa bahaging yun aking buhay na December 2023, nandito ako, nag-short exhortation. Then, diba? Praise God. Good morning po. Isa pong napakaganda sa buhay natin ito na narito rin lang tayo sa pananampalataya ay lubos-lubusan na nating makita ang kagandahan at talagang yun po yung kagalakan ng ating puso. Malimit ko pong sabihin napakapalad natin sapagkat bagaman talagang sa buhay na to ay hindi nawawala yung mga problema at pagsubok. Pero ang isang napakaganda nga po ay ginabayan tayo ng Panginoon. Hindi tayo dahil sa ating karunungan, katalinuhan, hindi dahil sa ating mabubuting mga gawa, kundi dahil makikita natin buhay ang Diyos, siya po ay, basta open ka lamang, basta andun talaga sa puso mo ay yung gusto mong matuklasan. Sabi nga ng Bible, kumatok ka, at ikaw ay bubuksan. Hindi ko alam yung verse na to, pero ito ay very familiar sa atin. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan, di ba? Ang ibig sabihin nung ang tao kinakailangan, ang Diyos naman hindi kanya bibiguin. Tandaan niyo po 'yan. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Ang mahalaga, kumakatok ka. Pastor, paano ako? Kumbaga hindi naman talaga ako naghahanap, pero meron lang nag-share sa akin. Nagkaroon lang po ng pagkakataon na may mga taong ginamit. Pero bakit po narito ako? Totoo naman yon. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay yung parang ang lahat ng tao naghahanap ng gano'n na lamang sa Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin, lahat tayo, lalo tayong mga Pilipino, kagaya niyan, halos lahat ng didiwang ng Pasko, halos buong mundo, bibihira ang hindi. Meaning, naniniwala sila na namulat sa katuruan ng mga magulang, katuruan ng simbahan, eskwelahan, lalo na kapag ang bansa ay tinatawag na Kristiyanong bansa. Pero, alam nyo, iba pa rin po yung pag nagkaroon ka ng impormasyon na mayroong Diyos, na siya'y ganito, at ikaw ay talagang nagkakaroon ng interest para ka na rin kumakatok. Pag nagkakaroon ka ng pagnanasa, napupukaw ang iyong kalooban, ang iyong buong pagkatao na mayroong Diyos, magkakaroon ka ng mga katanungan na bakit nga ba ako nabubuhay? Nabubuhay ba lang ba talaga ako para sa buhay sa lupang ito ay makasurvive? Para lang ba dahil isinilang ako at magkaroon ng kaalaman, pumasok sa eskwelahan at pagkatapos ay magkaroon ng hanap buhay at mag-raise din ng family hanggang sa makita kong maganda yung kanilang kalalagayan ay tapos na ba ang buhay? Hanggang doon lang ba yung layunin ng Diyos? Yan ang isang napakagandang katanungan na kapag ang isang tao naririnig niya ang Diyos ang unang siyang nag-aanyaya. Totoo naman, ang Diyos ang unang nag-anyaya. At ang sabi nga, lalo na nung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yung 1 John chapter 4, verse 19,
siya yung unang umibig sa atin. Tayo umibig sapagkat siya yung unang umibig sa atin. So, napukaw ka ba nung ipinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig at dahil doon ay nakita mo ba yung value na wala nang hihigit sa value na yun? Kaya ikaw ngayon ay nagkaroon ng pagnanasa. Doon ka pa lamang magkakaroon ng pagnanasa. At doon pa lamang ang isang tao kakatok. Ibig sabihin, magkakaroon ng pagsusumikap at pagtitiyaga at tsak hindi ka mabibigo. So makikita natin ang Diyos ang gumagawa ng kaparaanan. Sa Bible, bago pa nga ang Biblia, ang sabi nga ay, sabi ng Romans chapter 1, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. So ang Diyos ang unang nagpapahayag. Wala pa ang Bible, nagpapahayag na rin ang Diyos. Okay? 20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin, dahil nga, unang-una, ang Diyos hindi nakikita. Ang Diyos is Espiritu. Sabi diyan, yung mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag. Sapagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila ay walang madahilan. Ang tao daw ay hindi po pwedeng magdahilan, walang nagbalita sa akin walang nagpahayag man lang sa akin. Pastor, paano yung mga tao na hindi man lamang naratnan ng ebanghelyo, di ba? Siguro naman ligtas din sila. Minsan ganun yung ating katwiran. Pero alam nyo, ang Bible din ang sumasagot na walang maidadahilan ang tao dahil yung kanyang mga bagay na ginawa, yan din ang magpapahayag na mayroong Diyos. Kaya nga ang tao ay may espiritu, may isip, upang hanapin ang mga bagay ng tungkol sa Diyos. Yan ang maliwanag. Tayo, sa lahat ng nilalang, ang kakaiba. Di ba? Sapagkat tayo ang nilalang na espesyal, kawangis ng Diyos. Tayo yung nakakaalam ng mabuti, masama. Tayo ay nag-a-analyze. Tayo ay humahatol kung ano yung ating tatanggapin at paniniwalaan. Binigyan tayo ng abilidad ng Diyos dahil mayroon tayong espiritu na nasa atin para yun ang maghanap, para yun ang magsaliksik. Di ba? Pagkatapos, napakapalad pa nga ng ating kalalagayan ngayon, alam niyo ba? Dahil yung scripture, yung banal na kasulatan, kumpleto na. Kung lilimihin mo yung mga buhay ng mga tao nung unang panahon, wala pang Bible, di ba? Kaya siya gumagawa ng mga himala. Nagpapakita iniengganyo niya ang mga tao sa pamamagitan ng himala. Halimbawa, si Abraham, di ba? Nung nangusap siya kay Abraham, na mayaman naman si Abraham na noon dahil may mga hayupa na siya, mayroong mga properties siya. Ang sabi ng Diyos sa kanya ay kung ikaw ay pupunta sa bayan o sa lupain na aking pagdadalhan sa iyo, pagpapalain kita roon at gagawin kitang isang malaking bansa. So ang lahat ng pangako sa Genesis 11 hanggang 17, makikita nyo doon yung pangakong physical at pangakong espiritual. Nakapaloob yung dalawang pangako sa kanya. Gagawin kitang, ang iyong binhi ay magiging kasing dami ng buhangin sa dagat, na yun ay nagre-represent sa lupa, buhangin sa dagat, at gaya ng mga bituin sa langit. So yung maraming mga bituin ay isang ilustrasyon sa kanya, yun po ay nagre-represent sa makalangit, espiritual na pangako o blessing. Di ba? At ang pinakamataas na pangako doon ay yung spiritual blessing. Okay. So makikita natin, ganyan ang Diyos, nag-iengganyo siya. Ang nangyari kay Abraham, siya napukaw ang kanyang puso't isipan doon sa sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng interest. Nagkaroon ng interest at pagnanasa, susunod siya at mananampalataya siya. Parang ganyan din po tayo sa ating panahon ngayon. Ang importante, pag nalaman mo na may mga pangako at may alok ang Diyos, ay kung ikaw ay nagnanasa at kung gusto mo pang maunawaan ng lubusan, at lalo na higit sa lahat, ay yung makilala siya. Dahil siya'y nangangako, siya'y nagpapahayag para lalo natin siyang makilala. Okay. Dito sa magiging paksa natin, kagaya rin ng
testimony ni Sister Nora, nasabi ko nga napakapalad natin kung talaga ang Diyos, naniniwala ako, hindi niya pinipili yung kinakailangan laging matalino, laging madaling catch up, makaunawa. Ang hinahanap niya po ay mga tao na talagang may pagnanasa. Kahit ordinaryong tao ka lamang. Kaya dito, hindi titingnan ng Diyos kung sikat ka, legit ka ba, o elite ka ba, kilala ka ba? Hindi. Ang titingnan ng Diyos dito, yung kung ikaw ay kumakatok at ikaw ay pagbubuksan niya. Tingnan natin itong 1 Corinthians chapter 1, 23. Dapat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus. Na sa mga Hudyo ay katitisuran. Pag sinabing katitisuran, hindi nila talaga to pinahalagahan. Or ibig sabihin, hindi naging katanggap-tanggap sa kanila. Yan ha? At sa mga hentil ay kamangmangan. Pag sinabing mga hentil, yung mga ibang mamayang labas sa bansang Israel, ay kamangmangan din daw ang Kristo at yung krus. 24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Napansin niyo yan? Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Dalawa yung nakapaloob kay Kristo at saka yung krus. Yung ginawa sa krus ng Kalbaryo. Andoon yung kapangyarihan. Maraming tao naghahanap ng kapangyarihan. Di ba? Sabi diyan, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan. So marami ring tao ang naghahanap ng karunungan. Problema, sa mga Hudyo, si Kristo raw ay katitisuran. Ibig sabihin, wala parang hindi kinakitaan ng kahalagahan. At sa mga hentil daw, kamangmangan, walang kapupulutang kaalaman o karunungan. 25. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa sa mga tao. At ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa sa mga tao. Ito problema. Ito yung hindi natuklasan ng marami. No? Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos, sa tao naging kamangmangan, pero kung alam lang na iyon ay magiging karunungan lalo sa tao. At bilang kahinaan, hindi masyadong parang walang impluensya o walang power, hindi nila alam na yun ay magbibigay ng kalakasan sa mga tao. Yan. 26. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag. Tingnan ninyo magaling. Sino ba talaga at paano tumatawag ang Diyos? Mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman. Yan yung sinasabi ko kanina. Hindi dito tinitingnan kung ikaw ay marunong sa mga bagay dito sa lupang ito. Sabi diyan, hindi ang maraming marurunong ayon sa laman. Hindi ang maraming may kapangyarihan. Powerful ka ba? Influential ka ba? Mataas ba ang katungkulan mo? Hindi dyan nagbe-base. Okay? Hindi ang maraming mahal na tao. Pag sinabing mahal, yung maharlika dito, sa lupang ito, yung mga royal. Hindi ang mga maraming mahal na tao, ang mga tinawag. Ulitin ko. Napakaganda nitong maunawaan para huwag ninyong hamakin ang sarili natin na baka tayo ay wag. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid. Hindi ang maraming marurunong ayon sa laman. Kaya huwag niyong hahabagin ang sarili niyo. Hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang tinawag. Kaya hindi sukatan dito na sinasabing ikaw ay blessed pagka ikaw ay matalino, pagka ikaw ay sa lupang ito ay kilala. Diba? Akala natin, bless sila. Alam nyo kasi, minsan ang nakaka-confuse, eto, kinukuha mo yung interpretasyon sa lumang tipan. Yung pangako ng Diyos kay Abraham na physical, na sila'y hindi gagawing buntot, kung hindi sila gagawing ulo. Kaya ako sabi ko, minsan, dito nagkakaroon ng confusion. Ano yung confusion? Yung measurement or perimeter na ang tao ay pinagpala ay sa pamamagitan ng mga bagay dito sa lupa.
mayaman, wala ng kakulangan, siya ay head, pag sinabing gagawin kitang ulo, meron kang katungkulan, mataas ang katungkulan, hindi ko po minamasama yan. Pero hindi yan ang sukatan. Sang-ayon sa 1 Corinthians chapter 1, hindi yan ang sukatan ng pagtawag ng Diyos. Kung ikaw ngayon ay leader, may purpose ang Diyos, yun na i-apply mo kapag ikaw ay talagang mananampalataya. Pero hindi yan ang sukatan para masabi na dyan ang pagkatawag ng Diyos. Di ba? Nabasa ko yung, isinare ko ito sa member, yung kay Ed Lapis, na sinasabi niya doon ay, sabi doon, meron ngang mayaman pero masama ugali. Pero meron din namang mahirap na masama ugali. Tama? Tama? Meron namang mayaman, mabait din naman. Yan. At meron din namang mahirap, mabait din. Kaya ang pinupunto niya doon, hindi ko mo mayaman ay masasabi mo ng yun ang pinagpala. Sabi niya, kaya yun yumaman kasi naging mahusay sa pamumuhay sa lupang ito. Di ba? Kaya sabi niya, kahit panalangin ka pa ng panalangin patungkol sa mga material at physical na bagay, sa pinansyal. Kung hindi ka naman marunong sa pamamaraan ng karunungan ng physical, pananalapi, wala kang alam sa mga pamamaraan ng negosyo o pangkabuhayan sa lupang ito, kahit ka manalangin ng manalangin para ikaw ay makakamit ng pagpapala sa pinansyal at material, hindi mo rin makakamit ito. Daig ka pa nung hindi na nanalangin, pero may alam sa pamumuhay sa lupa, sa pinansyal. Di ba? Kung paano ang pagbabudget, kung paano ang tamang paggamit sa pinansyal, di ba? Kaya siya umuunlad at yumayaman. Pero magbe-base pa rin kung ano ugali niya, kung mabait siya o masama siya. Kaya huwag daw tayong malulungkot na pagka nanalangin ka, lagi ka nag-e-expect sa physical at material at pinansyal, tapos hindi dumarating, sasabihin ng isang nanalangin na, baka galit pa rin sa akin ang Diyos o kaya ay hindi ako pinagpala ng Diyos or kung ano-ano mga inihahalin tulad niya or ibine-base pa rin niya sa spiritual, iba po yun. Kaya tama ito, hindi sa dahil sa karunungan ng tao, no, yung mga maharlikang tao ang pagkatawag. Alam niyo, pag nakuha ninyo ang puntong ito, makikita niyo ang Diyos pantay-pantay sa lahat. Sa 26 pala, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo ay pagkatawag. Mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Ayan, malinaw po yan. Huwag niyong kakalimutan yan. Kasi maraming mga Kristiyano dito lamang nagbe-base nung sila ay pinagpala na. 27. Kundi pinili ng Diyos, ito pa nga ang pagkapili ng Diyos kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan. Kaya doon mo maiintindihan, yung mga tao na pag nagbe-base lamang sa mga bagay ng karunungan ng sanglibutan ito, walang kainti-interes ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Walang kainti-interes ng paggalang sa salita ng Diyos. Wala. Hindi masyadong binabalyo. Pero hindi nila alam na ang pinili ng Diyos sa mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya. Sinong hihiyain? Ang mga marurunong. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutang ito. Ano pong ibig sabihin nun? Dapat ba maging bobo ka? Hindi. Ang ibig pong sabihin yan, hindi dyan nakapokus ang iyong isipan para sa mga pagpapalang espiritual kung ikaw ay walang masyadong alam, mababa lang ang kalalagayan sa lupang ito. Pero, madadaig mo ang isang taong marunong sa sanglibutang ito pag ikaw naman ang merong pagnanasa at talagang hinahanap mo ang Diyos. Yun lang ang pinakasusi doon. Ang kumakatok ay pagbubuksan. Ano sabi niya? Upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Yung mga taong mga ma-impluensya, yung mga taong parang merong mga authority sa lupang ito. Pasdan mo, hindi naman po lahat ay nilalahat na natin. Pero karamihan sa mga taong merong kapangyarihan, merong mga authority, yung mga bagay na espiritual, hindi mo sila makikita nagpapahalaga.
sa mga bagay na espiritual. Hindi. Ang mahalaga lang sa kanila, dito lamang sa lupang ito. Pero, tandaan ninyo, tanungin mo sarili mo ngayon, hindi ka nga mayaman, hindi ka nga masyadong mataas. Ikaw ba, saan ba nakapokus ang pagpapahalaga mo? Dito ba lamang sa lupang ito? Hindi. Diba? Dapat, una sa lahat, sa mga bagay na pang-espiritual. Matatanong mo naman ang sarili mo. Kasi meron tayong espiritu. Ang makakakilala ng mga bagay na pang-espiritual ay yung espiritu ng tao. Masisiyasat mo sarili mo, ako ba? Kung halimbawa, meron tayong tinatawag na binabalikan natin yung ating mga, ano ba yung binabalyo ko? Sa buhay ko ba, alin yung pinapahalagahan ko? Parang parang nag-iinventaryo ka. Babalikan mo yung mga bagay-bagay sa buhay mo, mag-inventaryo ka. Ako ba talaga bang mas mabigat ang pagnanasa ko sa mga bagay na espiritual? Ako ba, merong talagang kasabikan? Nakapokus ba yung aking pagpapagal, oras, investment sa mga bagay na espiritual kaysa sa mga bagay na bagay lamang sa lupang ito? Yun ang tanong. Kasi doon mo madidistinguish kung ikaw ay isa doon sa sinasabing kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Dahil ang Diyos, hindi siya bumibigo. Naniniwala po ba kayo doon? Wala nang favoritism ang Diyos ngayon. At hindi rin nagbe-base ang Diyos doon sa nagpa-fasting ka, napakahaba mong manalangin, wala ka namang pahalaga sa kanyang salita. Wala rin yan. Maraming mga tao very religious, pero yung pagnanasa sa pag-aaral ng salita na walang kagana-gana. Yun ang problema. John 14:23. Sumagat si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, sino man, tanong na naman, ako ba'y umiibig? Kasi yung sino man, whosoever, para sa lahat yon. At ang sino man, kay mayaman ka, kay mahirap ka, kay anong kalalagayan mo sa buhay sa lupang ito, para sa iyo yan. Kung ang sino man, whosoever. Kung yan ay sinasabi niya sa kanyang mga kapwa Hudyo during that time, hanggang ngayon, aking inaangkin, ganyan pa rin ang pamantayan ng Diyos. Dahil ang focus dyan ay para sa pananampalataya at para sa mga tao talagang nagmamahal sa Kanya. Kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin o iingatan ang aking salita. He will keep my words. Talaga bang iniingatan ko ang kanyang salita? Talaga bang binabalyo ko ang kanyang salita? At anong mangyayari? Aba, iibigin ka ng Ama at siya iibigin ng aking Ama. Ang sabi ng 1 John 4:19, tayo ay umibig dahil siya ang unang umibig sa atin. Yan ang Pasko. Akala natin nung araw at mula ngayon, mag-ibigan daw tayo. Kasi Pasko, ang pag-ibig na inia-apply, pag-ibig ng tao lamang. Mahalin mo, magpatawad ka, kalimutan mo na. Wala naman sanang masama. Pero yung pag-ibig talaga para sa salita ng Diyos, wala. Nababaliwala. Timbangin mo ang tao. Kayo mismo makakatimbang sa tao. Una sa sarili mo, masdan mo yung kapaligiran. Aawit ka ng awit ni asin. Masdan mo kapaligiran. Masdan mo yung mga tao. Anong takbo ng isip nila? Mababasa mo yung nasa isipan nila. Kung ano ang pinapahalagahan nila. Nakukuha niyo po ba? Totoo naman ang Diyos hindi bumibigo. Kailangan nga lamang kumatok ka. Diba? Ang sino mang umiibig sa akin, iingatan niya ang aking salita. Alam niyo po, bilang pastor, ako po yung nagpapasalamat sa Diyos. Ewan ko kung kayo po yung nagagalak. Ewan ko po kung nakikita ninyo yon. Na nagpapasalamat kayo na ako ay hindi naman ako sikat, hindi naman ako kagalingan. Ang totoo nga, umaasa rin ako sa ibang mga tao. Kaya ko na-appreciate si Brother Ray. Nakita ko yung kanyang pagsasaliksik. At ngayon, ako'y umayon doon dahil nakita ko yung ganda nung, lalo na ng ebanghelyo. Ako'y umayon doon. Ewan ko kung ako ay magiging parang walang kwentang pastor dahil dapat daw ang pastor, siya lang ang nagsasalita, siya lang ang nagtuturo.
Sabi ko, kabubuhan yun eh. Hindi inaamin na ang salita ng Diyos ang mabida. Ang salita ng Diyos ang dapat ay maging bida, hindi ang sino mang tumatayo sa harapan ng pulpito. Tama? Diba? So, makikita natin, ang bida rito, si Jesus. Kaya nga siya yung diwa ng Pasko. Pagkatapos, ang tao ang magiging bida. Nakakalungkot naman. Mayroong mga prinsipyo ang mga pastor na dapat huwag mo siyang pagtuturuin. Dapat ikaw ang nagtuturo. Wow! Sabi ko, ano ang importante sa inyo? Yung prinsipyo ng tao o prinsipyo, authority ng salita ng Diyos. Di ba? Ito yung dapat. Hindi yung tao. Kaya yun yung trabaho ng mga Pariseo. Nung sila ay nasasapawan ni Jesus, sinisiraan nila si Jesus. At ang sabi nila, may demonyo yan, huwag ninyong pakinggan yan. Bakit? Nasasapawan kami niyan. Yun ang totoo nun. Nasasapawan ang mga Pariseo, lalo na yung mga religious leaders that time, ni Jesus. Dahil naging sumisikat si Jesus. Tapat lang na sumikat si Jesus. Amen? Sa puso ng mga tao. Dahil ang Pasko dapat magliwanag ang liwanag ni Jesus sa bawat puso at isipan ng tao. Ngayon, kasi kung titingin ka na kailangan na pataas ang personalidad ng isang leader, nasa kanya yung tinatawag na mga qualification. Ang qualification ng isang leader, kagaya ng itinasabi ni Apostol Pablo. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 2 and 3, tingnan natin. Sapagkat aking pinasyang walang malaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. Diba? Wala nang iba. Yan lang ang agenda. Kasi from the very beginning, ang Bible, mula sa Genesis, ibinida na si Jesus. Saan? Sa Genesis chapter 3. Ano sabi doon? Na ang binhi ng babae ang dudurog saan? Sa ulo ng ahas. Sino yung ahas? Yung nagdala sa tao sa pagbagsak sa kasalanan. Pag pinag-aralan mo ang gospel, nadurog ba yung ulo ng ahas? Yes, yung sin. Nadurog yun. Namatay. Inilibing doon sa krus ng Kalbaryo. Natupad. Kaya from the very beginning, sa Genesis, ibinibida na ang gagawin ni Jesus. Wala pa nga yung Genesis. Wala pa nga yung creation. Sabi nga ng ating malimit kong binabanggit, Ephesians chapter 1, verse 4 and 5. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan. O di ba malinaw yan? Bago pa itinatag ang sanglibutan. Upang tayo ay maging banal, lahat ng tao, nagnanasa, lahat ng reliyon, dapat daw magpakabanal. At walang dungis, pag sinabing walang dungis, hindi ka makakagawa ng anumang kasalanan. Kay maliit na kasalanan yan, kahit sa isip mo pa, hindi ka makakagawa. Sa harapan niya. Pero, itinalaga niya yan, mangyayari yan sa kanyang pag-ibig, hindi tayo. Kasi nga, hindi tayo ang unang umibig. Ang Diyos ang unang umibig. Amen? Malinaw po yan, pag talaga nakapokus tayo sa Bible. Verse 5. Ano sabi ng verse 5? Sabi ng verse 4, magiging banal ka, walang dungis, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Na tayo ay itinalaga niya ng una pa, saan? Para maranasan natin yung adoption sa pagkukup na tulad sa mga anak. Yung pagiging anak. Yan, diyan ka mabuborn again. Sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya. Ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Yan na po yung pinakakalooban ng Diyos. Maraming tao na, ano kaya kalooban ng Diyos sa aking buhay? Matutuwa at malulugod ang Diyos pag nakita ko kung ano ang kalooban ng Diyos sa akin. Yan na yun, simple lang naman eh. Yung simplicity ng gospel, masyadong pinapahirap ng marami. Madali lang naman eh. Pag pumokus ka dyan, hindi ka na mahihirapan. Hindi mo naman kinakailangan naging mataas ang IQ mo, nakagaya ng mga genius na tao. Sabi nga nung ating binasa kanina, yung karunungan ng tao kamangmangan sa Diyos eh. Ang mahalaga sa tao, sino ka man, kung pangkaraniwan ka lang, hindi ka elite, hindi ka masyadong pansin, ang mahalaga, meron kang pusong bukas para sa Kanyang salita at talagang hangad mo, gusto mo, yun yung kayamanan sa iyo. Pero pag hindi mo yung kayamanan,
sorry to say, mangyayari talaga na parang bigot-bigo ka pa rin. At madatangay ka ng takbo ng alon ng mundong ito na karamihan, palaging ang kaisipan ayon sa pananampalataya, laging ibine-base dito lamang sa mga bagay sa lupang ito. Kaya isang malaking pagkakamali ang mga ganung bagay. Okay, lalo na, bibigyan ko po kayo ng magandang punto para maintindihan ninyo na itong ating isipan ang importanteng magbago sa kaalaman ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 4, verse 22. Yan, inyong iwan. Pag sinabing inyong iwan, abay, tapusin mo na yung pamamaraan ng buhay mo, na kung yung pamamaraan ng buhay mo doon sa ganong paraan ng relihiyon, iwan mo na yon. Ang problema, kahit kayo sumama sa simbahang ito, pero hindi nyo iniiwan ang paraan ng inyong pamumuhay ng pananampalataya ay para pa rin kagaya ng relihiyon, ay walang mangyayari. Tatapatin ko kayo, walang mangyayari. Ang dapat, iwanan ninyo ang dating paraan ng pamumuhay na nakaraan, yung ating dating pagkatao. Ano po yung dating nating pagkatao? Ang pagkakilala natin sa ating pagkatao, isa lang. Hindi natin alam, nililinaw na salita ng Diyos, pag talagang tinanggap mo si Jesus at ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, ang gospel, dalawa ka na pagkatao. Isang taong panlabas, physical, at isang taong panloob. Pero ang problema, nakagisnan natin, ito tayo, physical. Nagkakamali po tayo. Pag hindi pa rin natin tinanggap ang sinasabi ng salita ng Diyos at patuloy ka pa rin sa pag-iisip na ikaw pa rin yung dati mong pagkatao, ay walang mangyayari. Ano po? Ang identity natin ngayon, hindi na yung ikaw. Hindi na yung dating ikaw na kilala mo. Pag talagang ikaw ay nasa pananampalataya, iba na identity mo. Tuloy muna natin ito. Inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, yung dati mong identity, yung dati mong pagkakilala kung sino ka. Ako si Dado, ako si Boyet, di ba? Ganito ako, ito ugali ko, ito kahinaan ko. Yan. Meron kang biodata. Ang height ko, 5'2". Yan yung mga biodata mo. Anong timbang mo? Ayan. Ano pinag-aralan mo? Ano ang relihiyon mo? Yan ang identity natin. Yung dati natin pagkatao, ang magulang ko, anak ako ni Nayong, ni nanay ko si Lydia. Na ako'y apo ni ganito. Dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Bakit sumama ng sumama? Ano tinutukoy dyan? Pagdaraya sa kaisipan. Yung mga dating maling paniniwalang na tinanggap nito. 23, kaya nga magbago ng isipan Kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Ano ang babago dyan? Yung salita ng Diyos. Kasi saan ba tayo isinilang? Isinilang tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 1, 21. Nasa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos. Nasa Kanya'y binuhay na mag-uli sa Kanya'y nagbigay ng kaluwalhatian. Upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapa sa Diyos. 22. Ayan, yamang ipinanganak kayong muli. Ito pansinin niyo, paano tayo ipinanganak? Hindi sa binhing nasisira, kung hindi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Diyan po tayo isinilang. Ngayon, kung ikaw ay isinilang lamang ng tinanggap mo si Jesus, sumunod ka sa panalangin, pero wala kang pagnanasa sa kanyang salitang mag-aral ng liwanag ng Ebanghelyo, ayun, malaking problema po yan. Ayokong humatol, pero baka kumanta ka man, pasala-sala, sala na sa tono, sala pa lirik. Ang daming kumakanta ngayon ng Pasko na kung ano-anong lirik, mapapatawa ka. Pero nagpapatawa lang po yun. Doon sa mga TikTok, yung lirik magulo. Sa katotohanan, kapag talagang ikaw ay isinilang ka ng Diyos, na born again ka, isinilang daw tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At kapag isinilang ka sa salita ng Diyos, born in the Spirit, huwag niyong kakalimutan yon. Pag born in the Spirit, salita ng Diyos. Small letter S, salita ng Diyos. Pag tinanggap mo yung small letter S, salita ng Diyos, Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ano sabi ng Ephesians 1:13? Nasa Kanya rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. So, yung aral po ng katotohanan, dapat mong marinig yun. No, yung Ebanghelyo ng kaligtasan. Nasa Kanya rin naman, pagkatapos mong marinig, sabi diyan,
kayo'y magsisampalataya, ay tinatakan kayo ng Espiritu Santo na ipinangako. So, yun ang pinaka-the best na pangako, Espiritu Santo. Yung buhay na walang, yan ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung Holy Spirit. Yan po yung napakagandang regalo sa atin. Yan po yung si Kristo rin, yung Espiritu ni Kristo na nasa atin. Kaya ang identity ng mga mananampalataya, sang-ayon kay Pablo sa Galatians chapter 2, 20 and 21, tingnan ninyo. Ito identity mo. Pag natanggap mo ang Ebanghelyo ni Kristo, ibinibilang mo na ang sarili mo doon. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay. Sino na? Kung hindi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Yan ang identity mo. Si Kristo na nabubuhay sa atin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, habang nasa laman, ito yung sinasabi ko. Bago na ang pagkatao mo, maiiba na rin ang isipan mo. Ang focus ng isipan ng isang na born again, unang-una yung mga bagay na panlangit, espiritual. Sabi diyan, hindi na ako nabubuhay. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko saan? Sa pananampalataya. Journey mo na yan, mga kapatid. Yung pananampalataya mo, hindi yung pananampalatayang sisimba ka, magkikinig ka ng salita ng Diyos, pagka meron kang time. Kasi hindi ka baka-attend ng Bible study, marami ka kasing abala, makinig kayo magaling. Hindi po, ang salita po ng Diyos, hindi po para tayo ay saktan. Akala ko ba pag nasa biyaya, condemnation, hindi po ito nagko-condemn. Ginigising lang yung ating isipan sa katotohanan. Na kapag ikaw ay na-born again, hindi na ikaw nabubuhay sa sarili mo. Hindi ka, ang ikinabubuhay mo sa laman, ikinabubuhay mo na saan? Sa pananampalataya. At ang pananampalataya yan ay sa anak ng Diyos. O di ba? Na sa akin ay umibig, ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Yun yung krus ng Kalbaryo. Kaya po, napaka-importante, maliwanag sa iyo yung detalye ng gospel. Kaya pagka kayo inaanyayahan ako, mag-aral po kayo. Tingnan mo sarili mo, meron ka ba talagang pagnanasa na maunawaan ng maliwanag ang gospel? Kasi yan yung pag-ibig ni Kristo. Kaya yun ang ikinabubuhay mo ngayon. Si Kristo na umibig at ibinigay ang kanyang buhay. Alam mo ba yung proseso, yung detalye, kung paano ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay sa iyo, sa akin, sa bawat isa sa atin? Dapat. Hindi ko po kayo hinihimok na mag-aral para lamang basta gano'n na lang. Hindi po, importante po yan. Kasi ang matuwid, ang sabi ng Romans 1:17, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ayan ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Bakit? Sabi niya, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Magpapasimula ka sa pananampalataya. Pag sinabing hanggang pananampalataya, mabubuhay ka sa pananampalataya. Gaya na susulat, ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po ba? Ang dapat maging bida, hindi po yung leader. Ang dapat mataas, si Jesus. At ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, sapagkat ang tunay na diwa ng Pasko, hindi po yung mga bagay sa lupang ito. Ang tunay na diwa ng Pasko, bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Doon sa renewal of the mind. Napakalaki ng role ng isipan natin. Kaya huwag kayong papayag na masaya lang, maraming raffle, maraming regalo. Huwag kayong papayag na ganun lang. Okay, kung meron pang raffle, salamat. Pero ang pinaka-importante, yung mag-feed sa mind. Kasi talaga, pag inunawa natin, malaki ang role na ang ating isipan, magliwanag ang gospel of Christ. Tingnan ninyo. 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4. Kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa,
ay may talukbong sa mga napapahamak o naliligaw. So dapat ang ebanghelyo ay hindi natatalukbungan. Binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang alin? Alin? Ayan. Binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya. Ang unang-unang bubulagin para hindi ka manampalataya kay Kristo sa katotohanan ay yung isipan mo. At ang tinutukoy na Diyos ng sanglibutan dyan ay yung mga ruling class, yung mga leader in that time, mga Pariseo, mga priest, diba? Mga eskriba ng kautusan in that time. Bakit? Galit sila kay Jesus. Laban sila kay Jesus. Sabi ko nga kanina, ayaw nila na sila'y masasapawan. Kaya pag sila'y nasasapawan, gagawa yan ng paraan, gagawa yan ng issue. Gagawa yan ng mga komento. Komento para huwag kang maniwala. Ano sabi nila? Huwag niyong pakinggan yan, si Jesus. May demonyo yan. Tingnan ninyo, sabi ng mga Pariseo. Para huwag silang sumampalataya. Yun po yung mga Diyos ng sanglibutang ito that time. Balik mo, verse 4. Upang, anong purpose? Huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So yun ang problema, yun ang dahilan. Para huwag daw lumiwanag. Anong nangyari? Nagdimlan ang kanilang isipan, bulag, may talukbong. Bagaman may itinuturong ebanghelyo, krus ni Kristo, pero malabo. Hindi maliwanag. Kaya dapat magsumikap, mag-aral. Kasi pag hindi ka, alam nyo, mayroong mga estudyante, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan ang turo ng ating teacher. Gagawa pa yun ng paraan para maliwanagan. Pag kinakailangan niyang makausap, teacher, hindi ko po maintindihan. O kaya yung classmate niya na nakakaunawa, lalapitan niya, ano ba ibig sabihin nito? Merong isang magulang na sabi niya, yung aking anak nahihirapan doon sa course niya na yung subject niya. Hindi maintindihan kasi online lang daw ang turo ng teacher, ang bilis pa. Sabi, baka yung anak mo matulungan yung aking anak dahil nalalabuan pa sa turo ng teacher. Okay. Ang isang gustong talagang magliwanag, hindi pwedeng hindi magliliwanag yung katuruan. Kapag siya ay gumawa ng paraan. Minsan, hinahanap din ng Diyos sa atin kung talagang ikaw ay kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Diba? Pag talagang ikaw ay kumakatok, hindi ka pwedeng hindi magliliwanag. Sabi ng 1 Timothy, consider what I say, 2 Timothy 2:7 pala. And the Lord give thee understanding in all things. Ipapaunawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Kung talagang gusto mo, mag-aaral ka. Diba? Hindi po masama yung mag-aral sa secular para pakinabang mo yan habang nabubuhay ka sa lupa. Lalo na sa mga bagay na salita ng Diyos, dapat po ganito. Kasi nakasalalay dito tunay na diwa ng Pasko. Ang dami nagdiriwang ng Pasko Di ba? Sabi ko nga, mapalad po tayo. Yung mind, yung isipan, ang magbibigay ng liwanag dyan. Kaya magkakaroon ng unawa. Kapag ka ikaw ay merong tiyaga, merong pagnanasa, interesado ka, bibigyan mo yan ng time. Okay? So yun po yung importante dyan. 2 Corinthians 11:3. Tingnan nyo magaling ito. Napakalaki ng role ng isipan. But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, sa kanyang katusuhan, so your minds. Pasinin niyo yan. So your minds should be corrupted. Ayaw ni Pablo na mangyari ito sa mga mananampalataya in their time, na yung kanilang isipan ay makurap. Ano yung makurap? Malason. From the simplicity, ay simple lang naman ang gospel that is in Christ. Bakit ba pinahihirapan ng maraming tao?
ang turo ng gospel ni Christ. Para hindi po tayo madaya, lagi tayo magbe-base sa Scripture. Kasi yan yung mataas na authority na iniwan ng Diyos sa atin. Kung ang isang pastor, i-guide kayo sa sarili niyang pananaw, delikado yan. Nung bumagsak si Eva at si Adan, sa Genesis chapter 2, ang warning ng Diyos sa kanila, tingnan mo nga, verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil. Pasinin nyo magaling. Pasinin nyo magaling. Knowledge of good and evil. Yung word na knowledge, ano sa Tagalog yan? Pagkaalaman. Pag ginamit mo yung word na knowledge at pagkaalam, anong focus niyan? Isipan. Tama? Tama po ba? Knowledge of good and evil. Hindi po yan basta pangkaraniwang bunga lang ng punong kahoy. Lagi tayo nakapokus sa literal. Pero, ang salita po kasi ng Diyos, matalinghaga. Yan po ay may sinisimbolo. Ako, para sa akin, kung i-analyze, ewan ko kung sasang-ayon kayo, hindi yan talaga actually literal na prutas. Ang laki po ng role niyan sa isipan. Pag kinain ninyo ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala, pagkaalam ng mabuti at masama, yan po sa isipan. Huwag niyong kakanin nyo. Sa oras na kanin nyo yun, ano sabi diyan? Mamamatay kayo. Alam niyo po, ang connection yan, yung binasa natin kanina, yung 11:3 ng 2 Corinthians, na kung papaanong si Eva ay dinaya ng ahas sa kanyang katusuhan, yung kanyang isipan ay corrupted. Ang talagang nalalason, makinig po kayo magaling, pagka hindi ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, pwede kang malason. Makurap sa iyong isipan ang kaalaman ng Diyos, yung pagkakilala sa Diyos. Maselan po ba yan? Gusto ko pong magising ang inyong isipan, bawat isa sa atin, na maselan. Hindi basta sisimba ka lang, tapos wala kang pagnanasang mag-aral. May danger po. Delikado. Kasi nga po, matuso ang kaaway. Ano po yung kaaway? Yung maling kaisipan. Yung bumubulag. Yung mga religious leaders. Binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng mga tao para huwag silang sumampalataya at huwag maliwanagan ang kanilang isipan, diba, ng liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo. Ganyan ang pinaka-the best na interpretation at analyzation. The Bible interpret itself. Palaging dito ka magbe-base sa Bible. Huwag ka magbe-base sa sarili mo lang pananaw. Magbe-base ka lagi according to the Scripture. Ang pinaka-perfect at pinaka-magandang interpretation is yung Bible pa rin. The Bible interpret itself. 1 Corinthians 2:13. Tingnan niyo. Ang Bible din ang nagtuturo sa atin para huwag tayo maligaw. Na ang mga bagay na ito sa atin na may sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Doon tayo mag-ingat. Yung turo ng karunungan ng tao. Kung hindi sa itinuturo ng Espiritu. Kaya nga tayo dapat ma-born again para yung Holy Spirit nasa atin. Na iwinawangis natin, ikinukumpara natin, binabase natin na ang mga bagay na ayon sa Espiritu, salita ng Diyos, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Pag sinabing Espiritu, Word of God. Word of Christ. Kukumpara mo yan, Scripture to Scripture. Hindi basta yung, kaya pag ikaw ay walang pagnanasang magbasa, mag-aral, hindi mo matutuklasan kung yung tinatanggap mong aral, talagang sa katotohanan ng salita ng Diyos. Di ba? So, ayun na naman. Akala ng iba, mahirap pala maging Kristiyano, kailangan magbasa ng salita ng Diyos. Ganun po talaga Kasi doon tayo isinilang na muli. Doon tayo iginaguide ng Diyos para makilala na natin ang katotohanan. Okay. So, balik tayo. Sabi ng Genesis chapter 2:17. Na nilason ng isipan, corrupted, nagdilim. Kaya malimit kong ituro na ang binabago na ating espiritu, yung ating isipan, ang pinakasentro
nung inward man, siguro agree kayo, sa isang tao, yung kanyang isip. Kaya sabi nung Ephesians 4:22-23, renew the spirit of your mind. Ibig sabihin ng iwanan nyo na yung dating yung pagkatao, yung inyong dating pamamaraan ng buhay. Pag hindi ka nag-adjust, pag hindi mo ginawa yan, sorry, ay talagang mahihirapan kang intindihin. Pero yan lang ang daan. Pag sinabing si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay, yun ay sa pamamagitan ng kanyang aral, sa pamamagitan ng kanyang salita. Kasi ang nakasalalay dito, eternal life. Hindi po yung dito lamang sa buhay sa lupang ito. Yun yung malimit ko pong sabihin, maraming mga turo sa loob ng simbahan, laging nakapokus lamang sa buhay sa lupang ito. Mga pinansyal na pangangailangan, sa pampamilya, pangkabuhayan, dito lang nakapokus. No. Ang linaw po ng ating paksa na ituon ninyo ang inyong isipan sa mga bagay na panlangit. Colossians chapter 3, verse 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, o di ba, si Kristo nabubuhay na sa atin. Nabubuhay na po ba sa inyo si Kristo? Ano sabi diyan? Hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sa King James nga, if you then be risen with Christ, seek those things which are above. Yan. Where Christ seated on the right hand of God. Verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Maliwanag po ba yan? Hindi dito sa lupa. Okay, automatic naman yan pag ibinigay yan ng Diyos sa atin yung mga bagay na pagpapalang spiritual panlangit, yung mga bagay na panlupa, hindi niya po tayo pagkukulangin. Pero liwanag po na sinasabi dyan. Kaya yung isipan natin, lagi nakapokus sa mga bagay na panlangit. Ano na yung bisa ng ginawa ni Jesus sa buhay mo? Meron ka ng buhay na walang hanggan. 1 John chapter 5, verse 12. He that had the Son had life. Ang kinaroroonan ng anak ay may buhay. Ngunit ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay walang buhay. Diba? Paano ba nananahan sa atin si Kristo? Sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. 1 John chapter 2, verse 25. At ito ang pangako ng Diyos sa kanyang na ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, makinig po kayo sa akin. Kalimitan sa pagkaturoang natanggap natin ay yung mga bagay na pangkabuhayan sa lupang ito, sa physical, sa pamilya, sa pinansyal, sa pangkabuhayan, para sa kinabukasan, sa mga bagay sa buhay sa lupang ito. Dito malimit nakapokus yung isipan natin, lalo na sa loob din ng simbahan. Hindi napapansin. Ang natatanggap ng ating isipan, pag naman tayo namatay, pag naging maayos ang buhay natin, doon na tayo sa langit. Huwag po kayong magagalit sa akin, siguro po nababasa nyo lahat sa isipan ng marami. Pag may namatay na tao, ang malimit nating sabihin, kinuha na siya ng Panginoon, nasa langit na siya. Maganda na buhay niya doon. Tama? Eto, tanong. Natitiyak mo ba talaga na talagang siya ay nasa piling na ng Panginoon? Huwag kayong ma-open sa sasabihin ko. Sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos na dapat ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang epekto na dapat magbago sa atin ay ang ating isipan at dapat magliwanag ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi tayo humahatol, pero ang tanong, maliwanag ba talaga sa kanila ang ebanghelyo ni Kristo? Kaya nasasabi natin, at maliwanag din ba sa iyo, sa akin, na nagliwanag talaga ang ebanghelyo ni Kristo? Kaya nasasabi natin na meron na tayong buhay sa langit. Ito yung malimit na itinuturo. Ito yung malimit na isipan ng maraming mga tao. Na pag maayos ang buhay mo sa lupang ito, mabait ka, pupunta ka sa langit. Kaya karamihan, nakapokus lamang ang buhay sa lupang ito, pero walang panahon. Hindi talagang nakatutok sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang kalimitang itinuturo,
pag naging maganda ang buhay ng iyong anak, ng pamilya, dito sa lupa, naging maganda ang buhay, marunong tumanaw ng utang na loob, mabait, okay na. Buhay na walang hanggan na. Ganun ba talaga sinasabi ng Bible? Sa pag-aaral natin. Hindi po ako may sabi niyan. Ang nagsasabi niyan, salita ng Diyos. Na dapat ang isipan hindi corrupted. Na dapat ang isipan hindi natatalokbungan ang liwanag ng Ebanghelyo. Kuha nyo? Natitiyak ba kayo na ano na siya? Nasa piling na siya ng Diyos. Kaya ko po sinasabi ito, marami ang tao sa panahon ngayon, tangay na tangay ng turo ng relihiyon. Pero yung katotohanan ng salita ng Diyos, hindi. Kaya marami ding mga mananampalataya, hindi ganun kasigasig sa paghahayag ng mabuting balita. Hindi ganun kasigasig sa pag-akay na yung tinuturo ko last Sunday na agawin ninyo sila sa kapahamakan. Sabi ni Jude, agawin ninyo sila sa kapahamakan. Bakit? Kung ang concern ng isang mananampalataya talaga ay kaligtasan ng buhay na walang hanggan, na dahil ang dala-dala lang ni Jesus, buhay na walang hanggan. Ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak, wala sa kanya ang buhay ng Diyos. Di ba? Mahalaga talaga magliwanag ang Ebanghelyo. Paano kung hindi nagliwanag ang Ebanghelyo? Andun ba sila talaga? Bagaman ayaw nating humatol. Pero kung ang babasihan mo Scripture, magigising ka. Una sa iyong sa pamilya mo. Huwag kang magpanatag. Hindi ganun ko muna sa biyaya, parang sige-sige lang, okay na. Pag ang tao mabait, pag ang tao naniniwala sa Diyos, ang tanong, nagliwanag ba sa kanya ang gospel? Nagbago ba yung kanyang isipan sa salita ng Diyos? Hindi para sa paramihan. Ay, sinasabi lang ni Pastor yan para dumami. Hindi po. Ang sabi ng Timothy 2:3-4, ito ang mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na tagapagligtas, na siya ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas. Hindi lamang ako, hindi lamang ikaw ang maligtas. Pero mayroong pangalawa, ano yun? Makaalam ng katotohanan. Minds, magliwanag ang isipan sa katotohanan. So, ano po ibig sabihin? Masaya ba Pasko? Masaya. Masaya ang Pasko, baka sa physical lang na lupang ito. Merong hain sa lamesa, merong kang Christmas light, bago ang damit. Hindi po masama yan. Nakiki-join tayo dyan, nakiki-celebrate tayo dyan. Reunion, samantalahin natin yung pagsasama-sama ng pamilya. Hindi tayo yung parang masyadong, parang nasa legalidad, sobrang legit na legit. Hindi po. Pero sana sinasamantala natin yung mga pagkakataon na to na lalo pa nating ipanalangin at masyaran pa rin natin. Ang sabi ni Pablo, Romans 1:16, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Romans 1:16. Ang mabuting balita, Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo, gayon din sa Griego. Diba? Kapangyarihan. Maraming tao naghahanap ng kapangyarihan. Karunungan. Binasa natin kanina. Pero, makikita po lang natin yan sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya ganoon na lamang, kahit anong laking persecution, rejection, ang dinanas ni Apostol Pablo, stand pa rin niya, hindi ko ikahihiya. Sapagkat ito ang pinakamagandang kaligtasan, pinakamataas na antas ng kaligtasan, pinakamataas na antas ng kaligayahan, pinakamataas na antas ng kayamanan. Kaya sabi ng Ephesians 1:3, kay Kristo Jesus, pinagpala na kayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Puro espiritual po yan. Sa sangkalangitan kay Kristo. Nasa atin ang tunay na diwa ng Pasko. Sana po patuloy niyo makita ang kahalagahan na hindi po na dapat natin parang, yung isipan natin parang relihiyon pa rin, tradisyonal pa rin. Enjoy po natin ang Pasko, reunion sa mga pamilya, kamag-anak, samantalahin niyo po yan. Huwag po natin alisin yung kaligayahan na yan bilang sa physical, may relasyon tayo. Pero huwag ninyong kalilimutan, ang unang-unang kaligayahan ninyo, yung maliwanag ang kaligtasang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. At sana,
ma-share natin ito. Kung bakit po ako nagte-try na kailangan ma-share niyo yung gospel, nagtsatsaga po akong paulit-ulitin ito, sapagkat ito po yung susi, pinakapag-ibig ng Diyos sa ating buhay.